Pinayagan na ng korte na magpatingin sa doktor o magpa-check up ika nga ang isa sa mga akusado sa Maguindanao Massacre, si Zaldy Ampatuan. Pero ang ospital na pagdadalan sana sa kanya ay tumangging tanggapin o i-admit siya. Nakatutok si Chino Gastong. Sa 2 pahinang order, kinatigan ni Quezon City RTC Branch 221 Judge Jocelyn Zolis Reyes ang hiling ng kampo ni suspendidong ARMM Governor at isa sa suspect sa Maguindanao Massacre, Zaldy Ampatuan, na makapag-medical check-up. Ayon sa kanyang bagong lead legal counsel na si Attorney Ferdowsi Abbas, sari-sari raw ang mga nararamdaman ni Zaldy Ampatuan gaya ng shortness of breath, insomnia, sakit ng katawan, high blood, diabetes, sakit ng ulo, trangkaso at pagkahilo. Kaya dapat daw masuri ng husto sa isang ospital na mas kompleto ang pasilidad gaya ng St. Luke sa Global City, Taguig. Kapag inirekomenda ng kanyang doktor, pansamantala nang i-admit sa ospital ang suspendidong gobernador. May expect mo yung prosecution na hingiin nila na yung mayroon daw nga yung government physician, pero yung heart center, government institution yan eh. Pero okay lang pagbigyan ng prosecution, pa-examine siya ng yung gusto nilang mag-examine sa kanyang physician. Pagkatapos, if it's the same findings and if he would require talagang yung confinement doon, eh dapat nga naman i-confine siya. Pero bago pa man mapatupad ang kautusan ng korte, tumanggi na raw ang St. Luke sa doon magpa-check up si Ampatuan. Kaya pinag-aaralan na raw ng kampo ni Zaldy Ampatuan na idemanda ang St. Luke's. Hindi pwede yung Ampatuan na dalhin doon because of security reasons. You know, that's ridiculous in the first place. Bakit? Ano ba ang ibig nilang sabing security reasons na ang dami namang kriminal na nadala noon sa St. Luke's? Nitong hapon, nagpadala ang St. Luke's ng isang medical team at equipment sa Quezon City Jail Annex para doon na isagawa ang medical check-up sa suspendidong gobernador. Matatanda ang kailan lang ay nagpahayag si Zaldy na handa siyang maging state witness kahit patamaan ng kanyang sariling ama at mga kapatid sa kaso ng Maguindanao Massacre. Kasunod ito ng kanyang pagbubunyag tungkol sa iniutos umano ng Nooy First Gentleman Mike Arroyo sa kanyang amang si Andal Sr. na dayain ang resulta ng nakaraang botohan sa Maguindanao. Kaya naman, mabilis na hinala ng ilang kampo, may kapalit umano ang mga pagbubunyag ni Zaldy. Pero ayon sa palasyo ng Malacanang, wala silang pabor na ibinibigay kay Zaldy Ampatuan. Wala raw silang kinalaman sa naaprobahang pagpapa-ospital sa suspendidong gobernador dahil ang korte at hindi ang palasyo ang nagdesisyon nito. Hindi po sa executive branch yung request po na iyon. That is something for the sitting judge to pass upon and not Malacanang. Hihirapan na raw Ibinunyag naman ang isa pang abogado ni Zaldy, balak na rin daw ng dating gobernador na palitan ang apelyido niya tulad ng petisyon ng 4 na anak niya sa korte. As of now, ano pa lang yon, understudy. Pinag-aaralan pa. Pangit naman yung anak mo, iba yung apelyido sa'yo. Hindi naman sa ayaw mo. Siyempre, titignan mo anong epekto nun sa within the immediate family. Kahit palitan niya yung pangalan niya, hindi makaka-apekto to dun sa kanyang pananagutan para dun sa 58 namatay dyan sa massacre na yan. Chino Gaston, Nakatutok, 24 oras. Nangangamba naman yung kapapanood nyo lamang na si Atty. Harry Roque, ang abogado ng mga biktima ng Maguindanao Massacre na humantong sa tinatawag na hospital arrest ang pagpapacheck up ni Zaldy Ampatuan. Kaya tagayin na raw sila ng formal na pagtutol dito. Chika Minute! Espesyal ang naging early birthday celebration ng survivor castaway na si Solen Yusaf. Ano naman kaya ang birthday wish ng kapuso actress? Makichika kay Obi. Wala nang saklay pero iika-ika pa rin si Solen Yusaf sa kanyang birthday party kagabi. Mabilis daw ang kanyang recovery dahil determinado daw siya na makapagtrabahong muli. Nakiusap si Solen na wag nang kunan ng camera ang kanyang birthday party. Mas gusto na lang daw niyang pribado ang kanyang celebration. Any birthday wish? Maybe if I can have time to find a boyfriend. May ganun. No, just basta a little bit more time so I can spend time with friends, like that. Tila dream come true naman para kay Solen ang mai-showcase ang kanyang mga disenyo sa isang fashion show sa nagdaang French event dito sa Pilipinas. Kung kilala si Solen sa kanyang pagiging host at artista, marami rin nangahanga sa kanyang talento bilang isang pintor, makeup artist at fashion designer. Yeah, but it was harder to work this time kasi dati like I'm the one doing the samples, the beading, yung lahat. Pero ngayon, since I'm working parang like while taping, like for Captain Barbell, if I have to wait 2 hours
and I just sketch, have it sent to the office. She sends me back the correction. I send back the technical sketches. So parang it's been back and forth. Siyempre, dapat ting abangan ang panibagong hamon sa career ni Solen sa pag-launch ng kanyang kauna-unahang solo album. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Up next, sa kauna-unahang pagkakataon, babaeng nauugnay sa mga alegasyong rape laban sa ilang miyembro ng Team Azkals. Nagsalita na, umapila pa sa publiko. Abangan yan dito lang sa Chika Minute. Susunod, nanay ng batang dalunod sa ilog sa Nabotas, hindi may paliwanag ang hinagpis. Pagbabawal sa paggamit ng Facebook sa isang universidad sa Davao, binatikos. Philippine Azkals talo sa kanilang laro kontra Koponan ng Paring. Tututukan natin yan sa pagpapatuloy ng 24 oras.